Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action sports film na pinamagatang Kickboxer. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, masasaksihan natin ang sagupaan ng dalawang atleta sa mundo ng kickboxing at ang isa sa kanila ay si Eric Sloan. Dinaig niya ang kanyang kalaban sa ika-4 na round at nasecure ang kanyang pwesto bilang reigning world champion sa kanyang weight division. Pagkatapos, nagkaroon si Eric ng pagkakataon na ipakita ang kanyang galing sa Thailand kasama ang kanyang kapatid na si Kurt. Nang makarating doon, in-enjoy nila ang kanilang sarili sa mga lokal na tanawin at siniyasat ang hindi pamilyar na teritoryo ng natatanging bansang ito. Walang kahirap-hirap na nabola ni Eric ang isang lokal na babae gamit ang isang bulaklak at isinama siya sa kanilang hotel. Sa isang sesyon ng pag-eehersisyo, pinag-usapan ng magkapatid ang dati nilang buhay noong mga bata pa sila at inalala ang mga hangarin ng kanilang mga magulang para sa kanilang kinabukasan na lubos na kabaligtaran sa kung sino sila ngayon. Si Kurt na kakaunti ang kasanayan sa pakikipaglaban ay buong pusong sinusuportahan ang kanyang kapatid sa kanyang mapanganib na pangarap. Kalaunan, sabay silang dumating sa battleground kung saan nakatakdang lumaban si Eric. Nang umalis si Kurt upang kumuha ng yelo para sa kanyang kapatid, hindi inaasahang nakita niya ang makakalaban ni Eric. Nasindak siya sa nakakatakot na tingin ng lalaki at sa kanyang malalakas na sipa na kayang-kayang sirain ang isang konkretong haligi. Sa kabila ng mga babala ni Kurt, nanatiling kumpiyansa si Eric. Nagtitiwala siya sa kanyang mga kakayahan at nakatitiyak sa nalalapit niyang tagumpay. Sa pagsisimula ng labanan, mabilis na napatumba si Eric sa unang round, ngunit agad naman siyang nakatayo. Ang kanyang karibal ay nagpatama ng walang humpay at malalakas na pag-atake na hindi niya kayang tiisin. Naramdaman ni Kurt ang nalalapit na pagkatalo ng kanyang kapatid at sinubukan siyang pigilan, ngunit ang katigasan ng ulo ni Eric ay nagtulak sa kanyang muling bumalik sa ring. Sinamantala ng kanyang kalaban ang mga sandali upang bugbugin si Eric at nagpatama ng isang mapangwasak na siko sa kanyang gulugod. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Kurt at nang sinubukan niyang mamagitan, walang awa siyang pinatalsik palabas ng ring ng galit na kickboxer. Ang bagong kampyon ay walang pag-aalinlangang sinira ang championship belt at si Eric naman ay itinapon sa kalye na parang isang kawawang ligaw na hayop. Hindi nagtagal, isang Amerikanong nagngangalang Taylor ang pinasakay sila sa sasakyan upang dalhin si Eric sa ospital. Ipinaalam sa kanila ng nurse na maaari lang nilang bisitahin si Eric sa susunod na umaga, kaya magdamag na naghintay si Kurt sa koridor ng ospital. Kinaumagahan, inihatid ng doktor ang malungkot na balita. Paralisado na si Eric kung saan hindi na siya makakalakad at mananatili sa ospital sa loob ng 3 buwan. Dahil sa sobrang lungkot at galit, naisipan ni Kurt na maghiganti laban sa umatake sa kanyang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Taylor. Ang tanging paraan lang upang makapaghiganti ay ang harapin ng kickboxer sa ring, ngunit nagtataglay ba si Kurt ng kinakailangang lakas para sa naturang laban? Upang makapag-isip, namasyal si Kurt sa paligid ng templo ng Thai at mukhang nahihirapan siyang harapin ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang paglalakbay, nadiskubre niya ang isang lokal na gym at hiniling sa may-ari na makalaban si Ajax, ang lalaking responsable sa estado ng kanyang kapatid. Gayunpaman, tanging pangungutya lamang ang natanggap niya mula sa kanila. Pagkatapos nito, sinalubong siya ni Taylor sa labas ng gym na iminungkahi na maaari siyang sanayin ng isang lalaking nagngangalang Sian. Plano nilang bisitahin si Sian sa susunod na araw, ngunit sa mga oras na ito, nasasabik si Taylor sa ibang kasiyahan at pumunta sila sa isang strip club. Nagpakasawa si Taylor sa mga inumin habang nagbabahagi ng mga kwento mula sa kanyang buhay, habang si Kurt naman ay nililimitahan ang kanyang sarili sa tubig at sigarilyo. Ngunit ano nga ba ang nag-udyok kay Taylor na tulungan si Kurt? Ipinaliwanag ni Taylor na meron siyang kaibigan noon at hindi niya ito natulungan sa parehong suliraning kinakaharap ni Kurt ngayon, kaya nagpasya siyang ayusin ito sa pamamagitan ng pagtulong kay Kurt. Sa sumunod na araw, naglakbay na sila papunta sa lugar ni Sian. Matatagpuan ito sa gitna ng kagubatan at ang kanyang bahay ay isang simpleng kubo lamang. Pinayuhan ni Taylor si Kurt na huwag niyang galitin si Sian. Nang papunta na siya sa bahay, naapakan ni Kurt ang isang bitag na iniwan siyang nakabiting nakabaligtad. Sa ganitong posisyon, nakilala niya ang lalaki at matanda ng si Sian. Habang nagpapalitan sila ng mga pagpapakilala, nabanggit sa usapan ang kamakailang pagkatalo ng isang Amerikanong kickboxer at ibinunyag ni Kurt na ang natalo na fighter ay kanyang kapatid.
Nang marinig ito, kinalagan ni Sian ang lubid at hinayaan si Kurt na bumagsak sa lupa. Nakiusap si Kurt kay Sian na sanayin siya, ngunit pinayuhan siya ni Sian na kailangan niyang maghintay at huwag magmadali. Sa kabila nito, nanatiling mapilit si Kurt. Kaya naman, inatasan siya ni Sian na bumili ng mga groceries sa tindahan ng kanyang pamangkin na si Miley. Nang makarating sa tindahan, ipinaalam ni Miley kay Kurt ang tungkol sa desisyon ng kanyang tiyuhin na huminto na sa pagtuturo at pagnanais na mapag-isa. Kaya naman, nagtataka siya kung bakit pumayag si Sian na sanayin si Kurt. Dito natin malalaman na si Ajax ang may hawak sa malawak na lupaing ito. Nang tinangka ng dalawang kawatan na agawin ang mga paninda ni Miley, namagitan si Kurt at madaling natalo ang dalawang lalaki. Ngunit ang pakikialam niyang ito ay ikinagalit ni Miley dahil natatakot siyang hahantong lamang ito sa mas malaking gulo. Gayunpaman, ibinigay niya pa rin ang mga groceries na hiniling ni Kurt. Matapos ang insidente, bumalik na si Kurt sa kubo ni Sian at dumating si Taylor na may dalang bag ng mga mahahalagang gamit. Nang dumating ang gabi, nagpahinga na si Kurt sa labas ng bahay. Nang dumating ang umaga, ginising si Kurt sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha at ito ang marka ng simula ng kanyang pagsasanay. Nang mapansing hindi nagpapakita ng gana si Kurt sa kanyang pagtakbo, itinali ni Sian ang isang piraso ng hilaw na karne sa kanyang binti na nagudyok sa isang aso na habulin siya. Kinagabihan, habang pinagsasaluhan nila ang isang hapunan kasama ang pamangkin ni Sian, nabuo ang isang romantic na interes sa pagitan ni Kurt at Miley na humantong sa isang nakapanglalaway na laplapan ng mga labi. Habang tumitindi ang intensity ng pagsasanay, patuloy na dinadagdagan ni Ajax ang kanyang mga biktima. Sa isang practice session, inutusan ni Sian si Kurt na sipain ang tangkay ng isang kahoy. Pagkatapos ng maraming sipa, naabot ni Kurt ang kanyang limitasyon at natakot na baka mabali ang kanyang binti kung magpapatuloy siya. Nang marinig ito, idineklara ni Sian na hindi karapat-dapat si Kurt sa kanyang tahanan at inanunsyo ang pagtatapos ng pagsasanay. Gayunpaman, tumangging umalis si Kurt. Ipinaalala ni Sian ang kalunos-lunos na kalagayan ng kapatid ni Kurt at pinukaw nito ang kanyang determinasyong makapaghiganti. Nang hindi pinapansin ang sakit, nagpakawala si Kurt ng isang malakas na sipa na nagpabagsak sa kahoy ng palma. At dahil dito, nagpatuloy ang pagsasanay. Pagkatapos ng ilang linggo, dinala ni Sian si Kurt sa isang lokal na bar para makapag-relax sila. Doon, hinikayat niya si Kurt na mag-enjoy sa pamamagitan ng pagsayaw. Habang gumigiling si Kurt sa tugtog, nakuha niya ang atensyon ng isang grupo ng mga gangster na naglunsad ng pag-atake sa kanya. Walang kahirap-hirap na natalo ni Kurt ang mga lalaki, ngunit nang lumingon siya upang hanapin si Sian, nahanap niya ang kanyang trainer sa labas na naghahanap ng away sa mga mabibigat na kalaban. Naguguluhan si Kurt sa hindi inaasahang pag-atake sa kanya, only to find out na sadyang ginalit ni Sian ang mga gangster upang subukan ang mga bagong kakayahan ni Kurt. Ang inaugural fight ni Kurt sa ring ay isa ding patunay ng kanyang mahigpit na pagsasanay. Ang kanyang malalakas na sipa ay agad na nagpabagsak sa kanyang kalaban na nagresulta sa isang knockout. Ang pagsigaw ng mga manonood ng White Warrior ay binigyang diin ang respetong nakuha ni Kurt sa naturang laban. Kinagabihan, ang headline sa isang pahayagan tungkol sa nalalapit na laban ni Kurt ay nakuha ang atensyon ni Eric na nag-apoy sa galit dahil may panahong siya ang boksingerong inilalagay sa mga headline. Kinaumagahan, pumunta siya sa tinitirhan ni Kurt kung saan plano niyang manatili at hikayatin si Kurt na iwasan ang komprontasyon kay Ajax. Sa sandaling yun, nakatanggap sila ng isang liham na kinukumpirma ang nalalapit na duelo. Lumalabas na si Freddie Lee ang organizer ng laban na ito, na may kondisyon na ang mga kalahok ay sasabak sa tradisyonal na estilo ng pakikipaglaban. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Lee na umutang sa kanyang amo para tumaya kay Ajax. Mas tumindi pa ang mga drama ng si Miley, ang kasintahan ni Kurt, ay dinukot at sinaktan ng mga tagasunod ni Ajax. Dinukot din si Eric ng parehong mga individual na ito at idinamay pa ang aso ni Sian sa pagtatangkang mawala sa focus ang ating bida. Nang dumating ang araw ng laban, ginawa nila kung ano ang ipinag-uutos sa ritual kung saan inilubog nila ang mga benda ng dalawang fighter sa dagta at pagkatapos ay sa mga tipak ng basag na salamin. Sa gitna ng matao at masiglang kapaligirang ito, nanatiling kalmado si Kurt. Bago magsimula ang laban, nilapitan ni Freddie Lee si Kurt na may panukalang sadyang magpatalo sa bawat round para matiyak ang kaligtasan ni Eric. Matindi ang naging laban ng dalawang fighter.
kung saan nabugbog ng husto si Kurt at natumba sa mat, habang si Sian naman ay pumunta sa isang misyon. Sa ikalawang round, nagawang pigilan ni Kurt ang ilang mga pagsalakay ni Ajax. Sa parehong oras na ito, pumasok si Sian sa lokasyon kung saan nakakulong si Eric at sinubukan siyang iligtas. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog sa isang bitag. Sa kabutihang palad, dumating si Taylor sa tamang oras para tumulong at pinagpapatay ang natitirang mga kontrabida. Ngayong ligtas na si Eric, nakalaya na si Kurt mula sa pressure ng pangbablackmail ni Freddie Lee. Habang nagpapatuloy ang laban, nilaslas ni Ajax ang tiyan ni Kurt at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Ang revelasyon ni Ajax ng pananakit at pagtikim kay Miley ay pumukaw sa galit na nararamdaman ni Kurt. Nang malapit nang magsimula ang sunod na round, ipinaalam ni Eric ang kanyang presensya kay Kurt at nagbigay ng signal na ligtas na siya. Nakisali na rin ang mga tao at sumigaw ng White Warrior sa lengguaheng Thai. Nang maalala ang kanyang mahigpit na pagsasanay, hiniling ni Kurt na tanggalin ang kanyang mga bendahe. Kasunod nito, nagpakawala si Kurt ng pambihirang bilis at lakas at naglunsad ng walang humpay na pag-atake sa kanyang kalaban na kalaunan ay tumilapon palabas ng ring. Habang umiiyak na parang bata, kinuha ni Ajax ang isang sulo at sinugod si Kurt, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng mga paparating na pag-atake. Habang sinusubukang tumakas ni Ajax, nilapitan siya ni Kurt at nagpakawala ng isang knockout blow, hindi lang para kay Miley at Eric, kundi pati na rin sa mga taga-nayon na nabuhay sa takot sa mga tauhan ni Ajax. Hindi rin nakatakas si Freddie Lee ng walang tama, na nakakuha ng isang karapat-dapat na sipa mula kay Kurt. Sa huli, ipinagdiwang ni Kurt ang tagumpay sa piling ng kanyang mga kaibigan, tinanghal na bagong kampyon ng kickboxing sa Thailand, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.